Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin ngayon kung ano yung naghihintay sa'yo ngayong May. Meron bang babalik sa buhay mo this May? Worth it pa ba to? Okay? So, hindi halos lahat makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. May magbabalik or magpaparamdam ba sa'yo ngayong Mayo? Give me the message. May magbabalik ba or magpaparamdam sa'yo ngayong Mayo? Give me the message. Wheel of Fortune upright. Justice reverse. Six of Swords. Temperance. Eight of Wands. Five of Swords. So, dito, no, meron ako nakita ditong Libra, Gemini, Aquarius. Meron din ditong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas si Taurus ha. Libra, meron din malakas. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Virgo, Taurus, and Capricorn. Pero malakas dito si Libra, si Taurus, si Scorpio. Mas nangingibabaw yung energy nila. Pero ganun pa man energy yung babasahin natin dito. So, tingnan natin kung sino yung parating sa'yo ngayong Mayo. Dito, no, lumabas si Justice at si Wheel of Fortune reverse. Wheel of Fortune upright, sorry. Justice reverse and Wheel of Fortune upright. So, lumalabas yung iba sa inyo may nangyari ditong kasinungalingan or pwedeng meron lang akong nakitang nagkamali ng desisyon dito sa Justice Reverse, para bang hindi naging pantay yung effort, lalo-lalo na sa relasyon, okay? So, ibig sabihin, merong hindi naging patas or nagkaroon ng imbalance dito, okay? Merong hindi naging maayos. Pero dahil sinabayan siya ng Wheel of Fortune upright dito, so nangangahulugan dito na merong pagbabago. So nakikitaan ko lang dito, ito yung turning point na kung saan pwedeng bumalik yung tao dahil umikot sa kanya yung sitwasyon. Okay? So meron akong nakita ditong Leo and Taurus energy, then Libra energy. So nakikitaan ko rin dito, no, dito sa Six of Swords, then Temperance reverse. Kumbaga, ito yung moving on energy. Pwedeng ikaw, nag-moving on ka na. Kumbaga, kahit merong balik, may part sa'yo dito na gusto mo na lang lumayo. Yung iba sa inyo, kahit meron taong gustong bumalik, mas pipiliin mo na lang lumayo. Ganon yung energy mo dito, Kumbaga, gustuhin mo na lang lumayo sa gulo. Ganon yung nakikita ko sa'yo sa Six of Swords. Pwedeng ayaw mo nang ipasok yung sarili mo sa mahirap na sitwasyon, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito. Iba sa inyo, kaya gusto mong lumayo kasi walang balance na nangyari or pakaramdam mo, hindi align yung emotion ninyo pareho, ganyan. Yung bang tipo na hindi naka-align, merong time na sobra, merong time na kulang, ganun yung energy kaya hindi nagtatagpo. So, nakikitaan ko lang din dito, kumbaga, merong delayed communication dito, meron ditong, yung bang tipo na, kung babalik man to, hindi siya agad-agad, ganun. Meron tong pagka-stuck, lalo-lalo na sa usapan, or pwede rin feeling ng tao na to na, nakahang, alam mo yun, nakahang lang siya dito sa Eight of Wands reverse. Meron kasi ditong hindi pa nag-uusap or pwedeng mabagal yung komunikasyon or pwedeng pinili na lamang huwag kausapin yung person niya dito, Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito yung Five of Swords.
kumbaga dito sa Five of Swords, ito yung toxic energy. Kumbaga, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na kala niya panalo na rin siya dito sa nangyayari sa inyo, no? Kala niya panalo na siya dito. Pero nangyayari, talo siya, okay? Natalo siya sa sarili niyang kagagawan or sa ginawa niya rito. So, nakikitaan ko dito, merong yung bang mind game na nangyari. Kumbaga, itong tao na to, pwedeng mind game ka niya, pero imbis na ikaw yung mapuksa dito, siya yung napuksa dito, okay? Siya yung natalo sa sarili niyang laro, ganon. So, nakikitaan ko dito, merong away na nangyari or pwede rin sabihin na meron kang person na mataas pa rin yung ego na hindi pa rin binababa kahit may mga mali, ayaw aminin. Alam mo yun? So, dito, no, para bang ang taas-taas ng person mo rito, ganyan. Pwedeng disappointed ka dito. So, nakikitaan ko rin dito, hindi pa ito yung bang tapos, hindi pa to totally tapos yung cycle dito. Kaya pwedeng may chance naman na magkabalikan pa. Ganon. Yung iba sa inyo, may chance naman. Kasi hindi man halos lahat pare-pareho kayo na ayaw na talaga sa kanilang mga person. Pero yung iba sa inyo, meron chance. Okay, hindi halos lahat ha. Pero nakikitaan ko lang din dito, no, sa Six of Cups reverse. Ito yung past connection eh. Pero yung bang tipo na yung bang hindi to tulad ng dati, ganon. So, nakikitaan ko dito, hindi naging pure, hindi naging innocence yung feelings ng taong ito, okay? Para bang, pwedeng sabihin kinalala ka or talagang meron lang siyang motibo, ganyan, para makuha yung gusto niya sa'yo, ganon. Hindi pure, hindi malinis yung hangarin, ganon. Yung nakikita ko sa Six of Cups. Reverse. Kumbaga, nakikitaan ko lang dito, pwedeng magbalik yung past connection mo dito. Pero, nakikitaan ko dito, hindi pa rin puro yung intensyon, ganyan. Pero, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Swords, lalabas naman yung katotohanan, Kumbaga, kahit may mga ganun, lalabas at lalabas yung katotohanan. Pwedeng yung iba sa inyo, especially kung meron kang kadiling dito na Libra, Gemini, Aquarius, merong aamin, okay? Para bang aamin siya. So, nakikitaan ko dito, pwedeng umamin siya or pwedeng mahuli mo yung kasinungalingan ng tao na to. Ganon lang yung nakikita ko dito sa Seven of Swords. Kasi dito, medyo manipulation, mahilig to magmanipula, ganon. Mahilig siyang magmanipula dito. Kaya pinag-iingat ka dito sa The Magician Reverse para bang magaling tong gumawa ng alibay, ganyan, or magsinungaling, ganon. So, nakikitaan ko dito, hindi siya sincere kung magbabalik man to. So, hindi halos lahat sa part na to, Meron lang nakikita ditong tao, gusto nga magbalik, pero hindi ganun ka-sincere yung kanyang intention. Pero dito, lumabas itong si Ace of Swords. Meron nang nakikitang lalabas yung katotohanan. Kung meron kang inintay na katotohanan, kung meron kang gustong mangyari or tuklasin, nakikita ko dito, lalabas dito yung totoo. Malalaman mo yung tao kahit masakit. Para bang malalaman mo yung totoo kahit sobrang mahirap, okay, or masakit, ganyan. So, dito, sa Empress Reverse, lumabas to. Yung iba sa inyo, meron akong nakikita lang ditong tao na nagkakaroon ng self-worth issue. Para bang hindi niya hinagaan yung sarili niya. Kung ikaw man to, o huwag kang ganito, kumbaga, tulungan mo din yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. Okay, huwag mong pabayaan yung sarili mo. Kahit masakit yung mga nangyayari sa'yo, tulungan mo pa rin yung sarili mo dito, So, hindi halos lahat to, para sa lahat, hindi ganun. Kumbaga, mangilan-ngilan sa inyo, okay? Binibigyan ng advice dito na tulungan yung sarili kahit mahirap yung sitwasyon na kinakaharap. So, lumalabas din dito, nakikita ko lang dito, yung iba sa inyo, pwedeng pagod ka nang maghintay or sabihin natin na feeling mo, hindi naman worth it na maghintay dito. Ganon yung energy mo dito. Para bang emotionally drain ka na, nawawalan ka na ng compassion, ganyan. So, lumalabas dito, kasi dito sa Page of Wands, meron kang person dito or meron ditong tao na
yung immature yung kanyang energy, walang growth, paulit-ulit lang yung mga nangyayari, ganon. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito. Yung iba sa inyo, no, makikita mo yung reality dito. No more denial yung mangyayari. Makikita mo yung katotohanan. Okay? Kung meron kang mga tinutuklas, meron kang gustong malaman, malalaman mo yung katotohanan. So, nakikitaan ko dito possible na bumalik naman tong tao na to sa Wheel of Fortune, ano, at dito sa The World, okay? Kaya lang, ano, kumbaga, babalik man to, pero meron lang konting babala sa'yo, okay? Kumbaga, mag-ingat ka. Kumbaga dito, no, meron kasing manipulation or pwedeng emotional imbalance pa. Hindi siya naka-align sa growth mo. Pwedeng meron tong issue, sariling problema, kung babalik to sa yung buhay. So, nakikita ko dito, kung babalik lang to at magbibigay lang din ng stress sa buhay mo, mainam nang lumayo, okay? So, nakikitaan ko dito kung worth it pa ba to, no? So, lumalabas lang dito kasi yung energy mo, hindi na. Yung iba sa inyo, hindi na to worth it, okay? Kung kanino man to, okay? Kasi meron nung nakikita dito, yung binanggit ko nga kanina, no? Kahit bumalik to, mukhang mauulit lang yung cycle dun sa iba. Hindi naman halos lahat, ano? May maulit lang ang cycle, pwedeng humantong lang ulit sa away, gulo, hanggang sa magkasakitan lang din, ano. So, nakikitaan ko dito, mas mainam kung babalik man tong person mo, tingnan mo maigi kung may pagbabago sa kanya or nag-grow ba tong tao na to. Pero kung palagay mo at ramdam mo dito na wala pa rin pagbabago, so, umibas ka. Kasi ikaw yung unang makakaramdam dito kung merong pagbabago sa person mo, okay? So, sundin mo yung guts mo, ha. Kasi nakikitaan ko dito, yung pinaka-importante lang kasi dito, piliin mo yung katotohanan kaysa sa mga nostalgia, yung mga memories. Okay? Kumbaga, piliin mo lang yung totoo. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. So, tingnan natin ano, kung meron ba tong tinatago. Kung magbalik man to, meron ba tong tinatago na dapat mong malaman? Ayan. So, babalasahin ko lang to. Meron ba tong tinatago na dapat mong malaman kung sakaling babalik man to? Meron ba tong tinatago na dapat mong malaman? Malakas dito yung Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. So, dito, no, nakikitaan ko dito yung tinago ng person mo dito. Lumabas si Ace of Pentacles reverse. At itong si Page of Swords reverse. So, nangangahulugan nito na nakikitaan ko dito na tungkol to sa ano, yung stability or sa commitment ninyo dito, no. Pwedeng may plano siya na hindi natuloy or hindi niya nasabi sa'yo. Pwedeng may mga opportunity dito na nasayang. Kumbaga, nakikitaan ko lang sa kanya sa panahon ngayon, ano. May pagka, sabihin na, secretive watcher siya sa'yo, okay? Posible meron itong mga tinago, kaya nag-o-observe lang or hindi niya sinasabi yung totoo. Kumbaga dito, no, tahimik siya ngayon sa Four of Swords. Hindi siya nagsasalita sa'yo. Ando siya sa moment na nagpapahinga or pwede rin umiiwas na lamang sa confrontation. Kaya pagdating sa Two of Cups reverse, meron kayong genuine dito, no? Hindi naman fake yung kanyang naramdaman sa'yo. Especially kung meron kang kadiling dito na Pisces. Kaya lang dito, ikaw yung naisip nito na panghabang buhay. Ganon kanya i-describe or ganon kanya ilarawan. Panghabang buhay ka, ikaw yung magpapasaya sa kanya. Iniisip ka ng tao nito for a long-term stability.
Iniisip ka niya pang future, iniisip ka niya for pang family, ganyan. Iniisip ka niya na yung pang ano talaga, pang matagalang relasyon. Ganun ka niya sabihin na, ganun ka niya ilarawan, okay? Parang ganito, si Ten of Pentacles. Bang masaya? Masaya lang. May feeling siya na totoo ha. Yung iba sa inyo, meron akong nakikitang Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero hindi niya kasi sinabi lahat yung totoo niyang nararamdaman. Para bang may pumigil sa kanya dito, no? Pero dito, no? And the King of Pentacles, reverse tong dalawang to. Pagod na to sa burden, may tinago siyang stress. Or pwede may tinago siyang problema na hindi niya sinishare. Sa totoo lang, ano, unstable yung financial niya dito or yung kanyang emosyon. Posible yung iba sa inyo, insecure siya rito. Meron tong communication problem. Ito lang yung nakikita ko sa person mo, no. Either, kaya merong communication problem. Takot kasi itong masaktan. Kaya hindi siya nagiging tapat. Ito lang nakikita ko. Takot siya masaktan. May guilt din to, no? May ginawa siyang hindi niya in-acknowledge or inamin. Okay? Ito na yung pinaka tinatago niyang part. Yung guilt niya, yung insecurity niya, yung hindi niya pag-amin sa truth niya. Ganon. Pero itong person mo, no, kahit may mga ganito siyang sitwasyon, gusto niyang bumawi sa'yo. Gusto niyang magbigay sa'yo or para bang gusto niyang ayusin kayo, ganyan. Pero dito, no, unti-unti siyang nagiging clear, hindi na siya nalilito pero late na kasi. Ito lang nakikita ko. Nalate na tong person mo. Natauhan pero huli na. Ganyan. Kaya pagdating dito, kung bumalik man ito, no, nakikitaan ko dito with emotion. Para bang sweet yung approach or sabihin na romantic yung approach. Ganyan. Ganun yung peg nito. Pero, nakikitaan ko lang dito yung iba sa inyo. Meron nakitang Pisces, Scorpio, Cancer na, alam mo yun, meron siyang emotional blockage dito na hindi niya may open, hindi niya ma-share, ganyan. Pero lumalabas dito sa The High Priestess na meron talaga tong tinago. Hindi niya sinabi sa'yo, no? Kumbaga, meron kang kutob, meron kang malakas yung intuition mo eh. Kumbaga, may kutob ka sa nangyayari dito sa taong ito. Okay? Yung iba sa inyo, no, yung intuition mo tama ha. Kung meron kang kutob sa person mo. Marunong naman ito magpakita na gusto niyang ikaw or gusto niyang yung meron, I mean siya yung klase ng tao ba na magaling siyang magaling siyang makiharap, magaling siya magsabi ng kanyang nafe-feel ko dito yung bang tipo sa The Magician, parang magaling siya magpanggap na okay ang lahat, ganun. Okay yung image niya kahit hindi naman, ganyan. Parang kinokontrol niya yung kanyang perception dito. Okay? Parang kung makikita mo sa physical niya dito, parang smart siya, okay siya, wala siyang dinadaan na problema, mga dinadaan sa problema. Pero sa loob-loob siya, matindi yung kanyang mga pinagdadaanan dito. Hindi nga lang halata. Ito lang yung nakikita ko dito. Kasi control siya control siya sa kanyang emotion, hindi mahalata na matindi na yung pinagdadaanan ng tao na to. Pero lumalabas meron talaga tong tinatago dito.
So, nakikitaan ko dito, hindi naman siya automatic na third party, pero mas lumalabas kasi na itinatago niya dito yung insecurity niya. Okay? Insecurity niya sa'yo, lalo na sa stability mo, sa pera mo, at sa pagiging mong ready na sa buhay mo. Ganon. So, nakikitaan ko dito, kung ikaw ay mas maba, yung diba? Kung ikaw yung mas nagiging maayos ang buhay ngayon mo, at itong person mo ito'y hindi, na-insecure siya sa'yo kasi nakaya mo mag-isa. Ganyan. So, nakikita ko din dito, no, yung pasensya na utad ako. Nagigilt din to sa nangyari sa nakaraan ninyo. Nagigilty siya. Hindi niya nga lang kayang maging fully honest dito, no. Pwedeng magaling siya magpanggap. Kaya niya itong i-mask. Ito na yung nakikita ko. Magaling to put ng mask, okay? Na parang walang nangyari. Pero sa kabila nung natatakloban ng maskarang iyon, ang dami na nangyayari sa person mo. Ganyan. Para bang pinakikita niya sa labas na okay siya, pero ang totoo, hindi pala. Okay? Hindi niya lang masabi. Wala siyang mapag-asabihan ng kanyang mga nararamdaman, yung kanyang bigat na dinadala. Ganun. Wala siyang mapag-sharean. Para bang napuno na siya. Okay? Napupuno siya ng ganun. Yun. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.